Hello guys! Welcome to my YouTube channel. To this video ay share ko lang sa inyo yung mga daily routine ko dito sa bahay. Lalo na po sa mga first timer na gustong mag-abroad. So, para sa inyo to, para malaman nyo din kung ano ba ang mga gawaing bahay na dapat nating malaman. Kasi ako first timer din ako. So, first day ko sa employer ko ay meron po akong mali. Kasi, syempre first timer, kinakabahan ako sa paglilinis. So, doon sa kwarto nila, naglilinis ako doon. So, meron na hindi ko napansin na hindi ko pala na-arrange. So, yung kanilang kwarto na yung kama nila hindi ko na-arrange. So, siguro sa kaba ko yun kasi first timer na nakapasok sa isang kwarto na hindi naman sa atin. So, first time ko din kasi nga magkasambahay dito. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano ba ang mga una kong ginagawa sa tuwing pagising ko ng umaga. Sa 6 o'clock kasi gising na ako niyan kasi maliligo pa ako niyan, mag-prepare pa ako para sa sarili ko. Mas okay kasi na kapag bagong gising, maligo tayo para kapag magtrabaho tayo ay fresh naman sa atin. So, pagkatapos kong maligo, siguro lalabas na ako sa kwarto ko mga 6:30. Meron kasi kaming aso dito sa loob. So, paglabas ko ng kwarto, yun po ang pinapalabas ko sa labas yung aso namin kasi nandito yan sa loob ng bahay. So, kailangan niya ng lumabas para mag-pee doon sa labas. Pagkatapos, kasi yung mga alaga ko nag-aaral. So, kailangan na gigisingin ko sila 6:30 to 6:40, kailangan naka-prepare na yan sila. So, tinutulungan ko sila sa pagbibihis ng kanilang uniform. Pagkatapos niya, mga 7 o'clock, aalis na yan sila kasi ihahatid sila ng employer ko. Pagkatapos, pero bago ako mag-start ng trabaho, nagbe-breakfast muna ako para tuloy-tuloy na kasi yung trabaho ko. So, pagkatapos ng breakfast, first ko na ginagawa dito sa bahay ay yung pinupunasan ko yung mga sasakyan ng amo ko. 3 kasi yung sasakyan nila. So, hindi po ako nagka-carwash kasi dinadala yan nila sa car washing. So, pinupunasan ko lang yan. Pagkatapos ko magpunas, kung nandito na ako sa loob ng bahay, magpupunas na ako ng mga kagamitan dito. Pagkatapos, mag-vacuum at saka So, yun po ang ginagawa ko sa araw-araw. Magmula dito sa ground floor hanggang sa third floor kasi yung bahay nila dito. So, ngayon, everyday, kinukuha ko yung mga labahan nila para labahan. So, kinukuha ko yan kasi sa gabi para kinaumagahan, ipapasok ko na lang doon sa washing machine para habang naglilinis ako, nagwa-washing ako ng mga damit nila. Tapos, maisasampay na kasi pag akyat ko sa taas, mga 11 na siguro ang makatapos. So, kailangan na ibilad sa init yung kanilang mga damit. So, yun. Pagkatapos ko maglinis na sa taas, pagbaba ko, prepare na ako ng para sa lunch ko. Kasi yung mga amo ko hindi kumakain dito sa bahay. Or sila na mismo ang niluluto ng sarili nilang pagkain. Tapos, depende naman kung isasali nila ako sa kanilang niluluto. Pero minsan, ayaw ko din kasi palagi yung kinakain nila. So, nagluluto na din ako ng sarili kong pagkain kasi open naman po ako sa lahat ng mga kung ano ang gusto kong lutuin dito sa bahay. Pagkatapos, yun ang daily ko na ginagawa. Tapos, meron pa akong everyday, meron akong mga task. So, every Monday kasi, yung task ko ay nilalaban ko yung mga damit ng amo ko na babae, tapos 2 anak nila. So, yun ang nilalaban ko sa tuwing Monday. Tapos, sa Monday na din na yan, naglilinis ako ng mga window glass. Tapos, yung sa hagdanan, kasi salamin kasi yung mga dito sa hagdanan. So, ginagawa ko yan Monday. Tapos, pagka Tuesday, yung amo ko namang lalaki, yung nilalaban ko yung mga damit nila. Tapos, Wednesday, nagti-change ako ng bed cover nila sa lahat ng rooms. So, yun ang nilalabhan ko.
And then, Thursday, naglalaba ako ng mga towel nila at saka mga damit na din ng amo kong babae. So, iba-iba kasi yung mga schedule ng kanilang paglalaba ng damit. Hindi yung sinasama na lahat. So, magkaiba. And then, Friday, naglilinis ako ng mga cabinet, kitchen cabinet. And then, Saturday, nag-change na ako yan ng mga doormat kasi 7 rooms, so kailangan na palitan na yan lahat. So yun ang Saturday nilalabhan ko yan. Tapos yung mga towel naman nila pagka Sunday, yung mga damit naman ng mga amo ko. Tapos so yun, and every month, every week, first Sunday of the week, meron naman akong schedule. First Sunday of the week, yung nilinisan ko yung washing machine nila. Tapos, yung nililinisan ko din yung dishwasher ng mga yung pinggan. At saka yung sa loob ng ref, nililinisan ko din yun. At saka yung pinupunasan ko yung cabinet, sa kitchen cabinet. So, yun ang first week of the month ko ginagawa. Pagka second week of the month, yung mga basurahan sa kusina at saka sa labas. So, yun, nilinisan ko din yun. Tapos, yung cabinet din sa living room namin, yun ang pinupunasan ko. Tapos, third week naman, yung mga ceiling fan at saka yung sa labas, nilinisan ko doon. At pagka, and then, fourth weeks, yun naman yung mga salamin. Naglilinis ako ng mga salamin dito sa loob ng bahay at sa labas. So, yun ang mga daily ko na, yung weekend ko na ginagawa. Tapos, iba naman yung daily, yung once a week, so twice a week. Marami talaga. So, naninibago ako kasi ang dami-daming schedule na ibinigay sa akin ng amo ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ba ang mga schedule na to. Pero kung kayo siguro sa lugar ko, mahihirapan kayo. Pero pagkabisado mo na yung mga trabaho, ay okay naman. Continue naman po lahat yung mga trabaho. So, yun lang po ang i-share ko for today. Sana makatulong, and thank you for watching my YouTube channel. And please don't forget to subscribe. Thank you and God bless.